Ito po muli ang inyong kontrabidang magsasaka na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Itong mga nakaraang araw, puro tayo may nararamdamang mga galit, sama ng loob, naiipon, problema. Parang nalulunod. Kung yan ang nararanasan mo sa ngayon, na wala ka nang maisip na matino, hindi mo alam kung saan ka pupunta, ang advice ko sa inyo ay go back to nature o sa bukid. Yan pagka ganyan ng na makikita mo, napakaganda, napakalawak, lalawak din ang iyong pangunawa, luluwag ang iyong kaisipan, gayon din ang iyong nararamdaman na nagpapabigat sa iyong dibdib, unti-unti ang mawawala. Bumalik sa bukid o magpunta kayo ng bukid kung meron man kayong bukid. Kung wala man, punta kayo sa isang lugar na may mga ganyan, nature. Pagdating nyo sa bukid, dyan nyo mauunawaan yung basic principles of mathematics in life. Gusto ko lang ninyong maintindihan nito, na ang buhay ay basic math. Kung punong-puno ka na ng problema, basic math din ang gagamitin mo. Ang buhay ay parang mathematics lang. Ano-ano yung mga basic math na yun? Mag-start tayo sa addition. Plus, kung ang pinoproblema mo ay pera, income, mga bayarin, mga utang, na hindi mo na malaman kung papaano ang gagawin, ngayon paano mo susolusyonan? Maraming mga content creator na ang sinasabi, mag-add ka ng investment, ng income. Correct. Addition po ang unang-una sa basic math. Ngayon, sa addition, ano ba sa Tagalog yung addition? 'Di ba? Pagdadagdag. Ngayon, depende kung ano ang idadagdag ninyo. Hindi pwede na ang idadagdag mo problema, pakainin pa. Sa panahon ngayon, napakamahal ng bigas. Ang 1,000 mo, saglit lang. Bumili ka lang ng 5 kilong bigas, bumili ka lang ng pang-ulam. Ang susunod, pambaon ng bata, pampamasahe, pangbili ng mga requirements nila, ang 1,000 mo, ubos na. Ngayon, kailangan ba na ganun palagi? Hindi. Kung ang kinikita mo sa loob ng isang araw ay 1,000, at kung talagang araw-araw ay meron kang 1,000, yan, maaaring mabuhay ka ng maayos. Medyo masasabi nating okay pa. Pero kung hindi naman, kailangan mong magdagdag. Sa addition ng kailangan na idagdag, ano ba ang pinaka-basic? Lalong-lalo na sa ating mga magbubukid o magsasaka. Magdagdag ka ng tanim. Kumilos ka. Dagdagan mo yung sipag, dagdagan mo yung tiyaga, dagdagan mo yung pagtitiis. At lalong-lalo na dagdagan mo yung pananampalataya at panalangin. Sa pamamagitan ng addition na yan o pagdadagdag, makikita mo luluwag ang iyong kaisipan. Unti-unti makikita mo yung mga tinanim na gumaganda, at siguradong meron kang aanihin. Ngayon, yon ang isa sa makakasolve ng mga problema when it comes to finances. Sa ngayon, talagang number 1 problem ng tao ay ang pera. Kaya nga kailangan nating magdagdag ng solusyon. Yan ang pinaka-solusyon natin, ang magtanim ng magtanim, dagdagan yung sipag, dagdagan yung
tiyaga, dagdagan yung pagtitiis, dagdagan ng income. Katulad niyan, nagsimula sa paisa-isa, katulad ng sa pinya. Pero once na matanggal ang bunga, nakaharvest ka na, may ibibigay pa rin yan na additional na income, yung pangtanim. Binibili rin po ang pantanim na yan. Kaya karamihan dito sila nag-i-invest sa pagpipinya. Second na basic math ay ang subtraction o minus. Ano sa Tagalog ang minus? Pagbabawas. Diba? Kailangan mong bawasan yung mga bad habits mo. Bawasan yung para mabawasan yung problema. Ha? Bawasan mo yung yung oras mo na lagi na lang nanonood ng sa YouTube. Ika nga simula umaga hanggang hapon nanonood. Bawasan mo rin yung oras mo ng paglalaro, yung games, kasi niloloko lang kayo niyan. Mauubos ang oras ninyo. Mauubos ang oras, masasayang na wala kayong magagawa. Ngayon, pagka kuha na ninyo yung technique dyan sa addition at saka subtraction, ano ang kasunod? Multiplication. Ha? So, kailangan mo nang i-multiply kung ano yung naging resulta ng iyong sipag. Dadamihan mo ngayon. Ika nga, iduduplicate mo. Ha? Dodoble-doblehin mo. Multiplication. Para ikaw ay makaahon. Yun ang unti-unti kong ginagawa sa ngayon. Hindi ako mayaman. At akala nyo akin tong pinyahan na to. Hindi rin sa akin yan. Ha? Nagustuhan ko lang, nakuna ng video, pinaka-background habang ako'y nagsasalita. I-multiply ninyo. Ngayon, pagka i-share ninyo sa pamilya nyo, sa mga anak, sa asawa, kasi sila lang ang makakatulong sa inyo. Ngayon, kung ang mga anak ninyo, ay puro cellphone, tablet, laptop, computer, hindi yung pagmumultiply, hindi yung pagduduplicate. Dapat ang duplikahin nila ay yung sipag ninyo, yung pagtsatsaga ninyo. Kung maaga kayong gumising, dapat i-duplicate nila yun. Gayahin nila. Dahil kung ikaw lang na nag-iisa na magsasaka, hindi mo kakayanin yun at mas madali ang buhay. Kung nandyan sila, nakaalalay. Ika nga kung meron kang misyon, suportado nila yung misyon mo. Kung kailangan mong maglakad papunta ng bukid, maaga kang babangon, sila maaga rin silang babangon para, syempre, mag-prepare ng pagkain mo, yung babaunin mo. Ha? Kung ikaw lang mag-isa. Pero kung sila, babangon din sila, lalo na pagka ganitong weekend, ay hindi, sasama kami. Yun, pag duplicate na yun. Pag multiply na, dumadami kayo. At pagka kayo nagkatulong-tulong, mas magaan ang buhay. Mas masaya. Manananghalian kayo ng magkakasama. Kahit na yan, talbos lang ng sili ang ulam. Meron kayong kaperasong tuyo. Ayos na. Ganon talaga ang magsasaka. Pinakahuli sa basic math, division. Ngayon kung hindi mo makukuha yung technique dun sa naunang tatlo, ano ang di-divide mo? 'Di ba? Ano ba sa Tagalog yung yung division? Paghahati-hati. Okay? Paghahati-hati. Ano ang hati-hatiin mo kung wala ka namang naidagdag? Ha?
Ika nga ay sa pang-araw-araw kulang pa. Kailangan mong pagdaanan yung tatlong yun. Addition, subtraction, multiplication, saka ka pa makakapag-divide. Yun na ang pinakamasarap. Yung pinakahuli. Paghahati-hatiin. At nagagamit din yun sa pang-araw-araw na buhay. Hati-hatiin mo yung oras mo. Hindi lahat ng oras nandyan. Nandyan ka nakaharap sa cellphone. Nandyan nakatutok sa tablet, sa laptop, sa computer. Simula umaga hanggang hapon, wala nang nagawa. Ultimong ligpitin sa lababo, nandoon nakatambak. Ha? Mga labahin. Mga kailangang diligan, mga kailangang linisan. Kaya kailangan mong hati-hatiin ng oras mo. Meron kang oras para sa pagpapahinga. Magdagdag ka ng oras. Yan. Babalik pa rin sa sa addition, sa simula, sa unang-una. Hatiin mo yung oras mo. Mas damihan mo yung yung pagsisipag. Ha? Hatiin mo yung oras mo, dagdagan mo yung oras mo sa pagtatanim, pag-aalaga ng halaman, pag-aalaga ng hayop. Hati-hatiin mo. Konti lang ang ilaan mo sa sa cellphone, tablet, laptop. Yun ay oras na ng pahinga. Pagka nagpapahinga ka, gusto mong medyo ma-relax. Pagka nasa bahay na, yun. Pero hatiin mo. Huwag yung maghapon hanggang gabi, nakatutok ka lang din dyan sa cellphone, tablet at laptop. Dahil napakalaking oras ang masasayang. Ngayon, kapag medyo naka-establish ka na, nakabawi ka na, ikaw naman ang maghahati-hati rin. Paano mo hahati-hatiin yung budget mo? Napakasarap isipin. Biruin mo, hahatiin mo, eto, nakabukod na, ibubukod ko na to para sa kuryente. Ito para sa tubig. Ito pambili ng bigas. Sa loob ng for 1 month, kahit sa sunod na buwan hindi kami bumili ng bigas, meron pa rin kaming bigas. Ito, budget para sa pang-ulam for the whole month. Ika nga ay kahit sa sunod na buwan, meron pa rin kaming ulam. Napakasarap isipin ng ganun. Na wala ka nang masyadong poproblemahin. Pero hindi mo magagawa yan kung hindi mo matututunan yung umpisa. Kumilos ka. Kapwa ako magsasaka. Ha? Kahit na hindi magsasaka, matutulungan kayo ng basic math in life na yan. Ngayon, sa paghahati-hati ng ganyan, aalwan ang buhay. Pero magsisimula ka muna sa mahirap. Ano ba ang pinakamahirap? Yung magsimula. Yung unang-una. Pero kung hindi mo maintindihan yung unang-una, yung pangalawa, at hindi mo na master yung pangatlo, lalo kang mahihirapan sa pang-apat, yung division. Yan. Yan po ang basic math ng buhay. Real talk lang po yan. Kaya ito po ang inyong kontrabidang magsasaka na nagsasabi sa inyo na magtanim ka man ng magtanim, aanihin mo rin. Dati ang sinasabi ko, magtanim ka man ng magtanim, nanakawin din. Totoo po yan. Pero ngayon, magtanim ka man ng magtanim, aanihin din ninyo. Bye-bye.